kung ano-ano pang naisipan kong masama tungkol sa kanila. Ganoong napaka-warm naman pala ng welcome nila sa anak namin. It's true indeed. Talagang namana ng mga lalaking Sanders ang kakaisigan at kagupuhan ng mga ito sa padre de pamilya nila. Their father is still good looking despite of his age. It must be with the genes. Ang kulay abong mga mata nila ay nakuha pala ng mga ito sa ama nila. Dad, Mom, my son's name is Dylan Ace, and this is my wife, Engineer Priscilla Montes Sanders. He formally introduced us to his parents. Wife? Did he just call me wife in front of his parents? Assuming din ng isang to ah. Gusto ko sana siyang sawayin dahil nakakahiya. Baka kung ano pa isipin ng mga magulang niya pero parang wala din naman ito sa mga ito. Seems like they already accepted that I'm part of their family. His mom gently pulled me for a hug. Her hug is so warm and motherly. Bigla tuloy ako napaluha dahil naalala ko sa mga yakap niya ang yakap ng aking ina. My mother, whom I missed every day. I'm so happy to finally meet you, anak. Doon ako lalong napahigbi nang tinawag ako nitong anak. For the longest time, ngayon lang ulit may tumawag sa aking anak. I felt the love of a mother from her by just simply calling me anak. It sounds so sincere and genuine. I'm so sorry for what my son did to you, Priscilla. I know you've been through a lot, and I'm so proud of you for that. Thank you for finding in your heart the courage to forgive my son, and for giving him second chance. Masuyong sabi nito sa akin. I saw her tears while saying those words to me, kaya hindi rin tumigil ang aking pagluha. Welcome to the family, anak. From now on, I will be your mother. I will take care of you and my apo. I will let you feel the love of a mother that I know you longed for. I will treat and love you as my own daughter, Priscilla. Madamdaming pahayag nito sa akin. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Ako na mismo ang lumapit sa kanya at sinubsob kong aking mukha sa kanya habang niyayakap siya ng mahigpit. Salamat po, Ma'am. Salamat po sa pagtanggap niya sa akin. Umiiyak kong sabi sa kanya, Call me mommy, anak. I will be your mommy from this moment. Pinalis nito ang mga luha sa aking mata at masuyo akong hinalikan nito sa pisngi. Salamat, mommy. Nahihiyang tugon ko sa kanya kaya natawa ito. Masasanay ka rin, anak. Nakangiting sabi nito sa akin. Sabay kaming napahiwalay nang marinig namin ang tikim ng mga tao sa palibot. To my surprise, marami na pala silang nakatingin sa amin. Si Alex ay nakangiting nakatingin katabi ang buntis nitong asawa na ngayon ay naluluhan na rin habang nakatingin sa amin. Si Amara at Bon naman, kasama ang kapatid nilang si Troy, ay nakangiting nakatingin sa pinsan nila. Seems like they're waiting to have their own bonding. Beside them is the beautiful lady looking so gorgeous in her bodycon dress. I think she is Veronica. Nakangiti din ito habang nakatingin sa akin. How about me? His dad asking, smiling. Hello po, sir. Naiyambati ko sa kanya. He grown na parang nasasaktan sa paraan ng pagtawag ko kaya tumawa ang mga tao sa paligid. It's Daddy, Priscilla. You call me Daddy. He then opened his arms motioning me to hug him at agad naman akong tumalima. Welcome to the family, anak. Kompleto na ang pamilya ko. May accountant at engineer pa akong dagdag. So proud of you, boys. Mana talaga kayo sa akin. Ang gagaling niyong pumili. Natatawang sabi nito. Ikaw na lang ang kulela at Ver. Galaw-galaw din, baby. Pag may time. Dad! Daddy! Sabay na ungot ng tatlo at nakasampok pa mga kilay nito. Welcome to the family, Priscilla. I'm Veronica. Their ever gorgeous and favorite sister. Ngumiti ako sa kanya at agad naman ako nitong niyakap. Sa wakas, madami na ang girls sa team ko. Damihan niyo pang mag-anak. Tapos babae naman sa susunod. Pagbibiro ng ina niya kaya nagkatawanan kaming lahat. After Alex and Ava welcomed me, pumasok na kami sa bahay nila. Masaya kaming nagkukwentuhan na parang matagal na kami magkakakilala. We even planned for Ace's birthday next week. Nung sinabi ko sa kanila na may kambal sana sa Ace kaso hindi nakasurvive, iyak ng iyak ang mama nila. Nag-iiyakan pa kaming apat. Natigil lamang ito nang lumapit ang mga lalaki sa amin.
That night would have been perfect kung hindi lang dumating ang hindi inaasahang bisita nila. The Bruhilda came uninvited. All black pa ang damit nito na tila pupunta sa sanlamay at nakangisi itong naglakad papasok sa bahay nila. Hey everyone! I'm back! Hey there, tita! Marting tawag nito kay mommy na wala namang pakialam sa kanya. Sino ba kasi nag-imbita sa babaeng ito na pumunta dito? Seems that everybody is getting rid of her. It's so obvious that everyone is annoyed of her presence. Isn't she aware of that or talagang makapal lang ang pagmumukha niya? Are you fine, anak? Nag-aalalang tanong dito sa akin. I'm fine, Mom. Don't worry. I said, giving her a sweet smile. I'm calling her mommy kasi yun ang sabi niya sa akin para masanay daw ako. Tuwang-tuwa naman ako kasi sa wakas may matatawag na akong ina ulit. Marahan pa nitong pinisil ang kamay ko at malambing akong nginitian. What a motherly act. My heart fluttered upon seeing her smiling at me. Napansin ko lumapit ito sa gawin ni mommy at agad na bumeso. Mataray pa itong sumulyap sa akin at tinaasan niya pa ako ng kilay. Bruhilda talaga. As if naman affected ako. Like, hello girl. Kalbuhin ko kaya yung kilay mo. Tingnan natin kung makakapagmaldita ka pa ba. I remained my composure. Hindi ko pwede ipakita sa kanya apektado ako, lalo na't wala ako sa akin teritoryo. Pilit kong pinipigilan ang aking sarili na magpakita ng galit sa kanya. I even divert my attention to Ava na nag-aalala din palang nakatingin sa akin. I just nodded at her and gave her a reassuring smile. Hi there, Dusty. Baling nito kay Veronica. I got you Tita Elise the limited edition of Louis Vuitton bag from Paris. Bumeso pa ito, pero isa pa itong sa Veronica na dadma lang din sa presensya niya. Nakita ko pang simpleng umismid ito. Paano kaya sila naging mag-best friend gayong parang iritado naman sa Veron sa kanya? No need, Katyana. Mom and I already got one. Veron said boldly, kaya nawala ang ngiti nito. Anyway, why are you here? Who invited you? She said in maldita tone. Oh, come on, Crystal. Don't you miss me? She said na umakto pang nasasaktan. I don't miss you, Katyana. Friendship over na tayo, remember? And what are you doing here? Don't tell me. Until now, naghahabol ka pa rin kay kuya. Patuloy ang tanong nito kay Katyana. Don't start, Veronica. You know me. She said in a warning tone. Naging matapang din ang mukha ni Veronica at hindi rin patatalo. Tinasan pa ito ng kilay ni Verona at nagkatitigan pa sila. I came because I heard that you have a visitor. Sumulya pa ito sa gawi ko pero hindi ko siya pinansin. Wow, would I waste my time to her? Lalo wala akong maiirita kung titingin ako sa kanya. Yeah, Katyana. This is my daughter, Priscilla, Akira's wife. Sagot ni mommy sa kanya kaya napawi ang matatamis nitong mga ngiti na pilit nitong ipinapakita mula pa kanina. What, tita? She asked, raising her voice to Mommy Elise. Don't raise your voice to my mom, brat. Kung sanay ka sumigaw-sagaw sa pamamahay niyo, pues, huwag mong dalhin dito yung pag-uugali mo at baka masampal kita. Sigaw na Veronica sa kanya kaya agad itong pinigilan ni Ava. How rude. Pati ako na-shock din sa inasal niya. What happened to the sweet and composed Katyana before? Ganito ba ang nagawa ng pagiging obsessed nito kay Akiro? Look, Kathy, I didn't mean it that way. But Mom already talked to Tita about me and Akiro. Oh, really? As far as I know, my mom never agreed to your mom's proposal. She chuckled and raised her brow at Katyana. I am just quietly observing them. As much as I want to butt in, kasi naririndi na rin ako sa bibig niya, ay pilit ko pa rin pinapakalma ang sarili ko at alam kong ganoon din si Ava. Kita kong nakakuyom na din ang kamao ni Buntis sa pagpipigil. Ma-attitude talaga itong si Katyana. Wala nang ang modo, hindi pa marunong gumalang. Hindi ba siya nahiya? Naipakita ang kagaspangan ng pag-uugali niya? Isa na lang at makakatikim ulit ito sa akin. Pilit kong pinipigilan ang aking sarili dahil ayoko namang maging bastos sa harap ng mga magulang ni Akiro. Pero isa na lang talaga at masasampulan ko ulit ito. Why, Katyana? Is there any problem with that? Mataray na tanong ni Mommy na halatang hindi rin nagustuhan ang tabas ng dila ni Katyana. You know that Akiro is going to marry me, tita. And then,
You're telling me that this bitch here is his wife? Napakuyom ako sa aking kamao at susugurin ko na sana ito pero bigla akong napatigil. Don't you dare call my wife like that! Warning ni Akira sa kanya. Dumagundong ang boss nito sa buong bahay. I saw the shock in her face nung makita niyang malambing akong tiningnan ni Akira at hinalikan pa ako nito sa noo. Sorry for that, love. He muttered, kaya napangiti ako. I can't let her ruin us again this time. Our love for each other is matured and stronger now. I already gave him my full trust kaya hindi na ako maapektuhan sa anumang sasabihin ng malditang ito. Umupo ito sa tabi ko at nilagay pa nito ang kamay niya sa bewang ko at hinila ako palapit sa kanya sabay halik pa sa ulo ko. Nakita ko kung paanong nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Katyana. Kung kanina para itong isang maamunto pa, ngayon biglang bumangis ang anyo nito. But Akira, you said we're getting married. Biglang umamo ang mukha nito. Ay, naku girl, huwag ka na mag-inarte. Hindi mo na sila madadala sa drama mo. Stop, Katyana. I never said that I will marry you. You just assumed. Isang babae lang ang gusto kong pakasalan and that is Priscilla. Diretsong saad ni Akira sa kanya kaya namumula ang mukha nito sa sobrang pagkapahiya. She's just using me, Akira. She's a gold digger bitch. Can't you see it? She became like that because she's a war. She said trying to convince Akira pero mas nagalit lang ito sa kanya dahil sa pagtawag niya sa akin ng kung ano-ano. Stop, woman! I will not allow you to insult my daughter like that. Not in my house and not under my watch. Malditang saway ni mommy sa kanya. What happened to you, Katyana? Why are you acting so low? Hindi ka naman ganyan dati No, tita. Believe me. I'm telling you the truth. You don't know her. Tita, she's a gold dig. Enough. You're too much, Katyana. Your mom is a good friend kaya pinapalagpas ko ang kalokohan mo but not this time. Mom said, staring at her intensely. Now, if you came here just to disrespect us, better leave our house in peace before I will call the guards to drag you out. No, tita. You can't do this to me. You said before that you like me for Akira. She said, pleading. Please, tita. Help me. I didn't say that. Never in my life I meddled in my son's personal life, Katyana. I'm not that type of mother. Now, if you're done, you may leave. You bitch! Nanggagalaitang sigaw nito sa akin. Akiro's hand tightened in my waist. Ikinuyom ko ang aking kamao. Talagang sinasagad ng babaeng ito ang pasensya ko. Inago mo sa akin sa Akira. Ang paslupa ka. Kahit magpalit ka pa ng damit mo o mag-iba ka man ng anyo, ikaw pa rin ang problem pa sila na nakilala ko. Kaya iniwan ka ni Akira dati dahil may hirap ka lang. Hindi ka namin kalibel. Namumula ang mukha nito kakasigaw sa akin. Nakakahiya. Ako ang nahihiya sa mga magulang ni Akira. This girl is really out of her mind. Wala na itong pinipiling lugar. Oo, talagang hindi tayo magkalibel, Katyana. Hindi ko na napigilan sumagot sa kanya. Kasi kahit mahirap ako, marunong ako rumispeto. How about you? You just proved us that money can't buy class. Look at you, Katyana. Mayaman ka nga, pero yung ugali mo mas masahol pa sa nabubulok na basura sa sobrang sama. Gusto ko pa sana siya sampalin pero malaki pa rin ang respeto ko sa mga magulang ni Akira. I will not give Katyana the satisfaction to humiliate me in front of Akira's parents. Pasalamat siya't nandito kami sa pamamahay ng mga magulang ni Akira dahil kung nagkataon na sa ibang lugar kami, baka kanina pa siya humalik sa lupa. See that, baby? She's just pretending to be nice, but deep inside masama ugali niya. She even hurt me before. Pagpapaawa nito kay Akira pero hindi naman effective. Kung babyhin ko kaya yung pagmumukha niya. Naku, pasalamat ka talaga, Katyana, ng leader ng mga ampalaya at nakakapagtimpi pa ako. If I were you, Katyana, I'd better leave. You're so pathetic. Bigyan mo naman ang kahihiyan ng sarili mo. Saway na Veronica sa kanya. She glared at Veron before looking at us one by one. Makakarating ito kay Mom at Daddy. Hindi ko palalagpasin ang pagtatabi niyo sa akin. May araw din kayo lahat. We're not yet done. Banta na ito sa lahat bago nagmamadali lumabas sa tahanan ng mga Saunders. The nerve of that lady to threaten me inside my house.
Dad, call a meeting tomorrow to all the board. I want to cut the connections with the listeners. No one insults me in my own house. Galit na pahayag ng kanilang ina habang pinapakalma ito ni Daddy. Seems like Katiana's family is in trouble. Hindi lang pamilya nila, pati pa negosyo ng mga ito. Daddy is trying to pacify Mom but she's already decided. Iba palang magalit ang isang Eliz Saunders. Pati si Daddy Vince, tiklop dito. Hindi ito makasabat kay Mommy. Isang tingin pa lang ni Mommy, agad na itong tumatahimik. Pati sina Kuya Alex at Akiro hindi makapigil sa galit ng ina nila. While Veron, on the other hand, parang wala namang pakialam sa pag-alburuto ng ina. And you, Veronica, I don't want you hanging out with this type of friend. Warning pa nito kay Ver. Mom, didn't you hear that we're over? Matagal na, Mom. As in matagal na. Hindi ko alam kung sino nagpapunta sa kanya dito. Sabihin niyo nga ang guard na huwag nang papapasukin ng babae niya dito. Ever. Nadadamay ako sa kanya eh. I hate her. Sagot pa nito at tumayo na para magpaalam. Gotta go everyone. I had enough for tonight. Good night people. Isa-isa nitong hinalikan ng mga magulang at kapatid niya. Bye, pretty buntit. Sabi nito kay Ava. Welcome to the family, Priscilla. Bantay some other time, okay? I have to go for now. Niyakap pa ako nito na mahigpit bago tumalikod at magpapaalam daw muna siya sa mga pamangkin niya. Despite what happened earlier, masaya naming natapos ang gabi. Pinigilan pa kami ni Mommy at Daddy pero sabi ni Akiro ay babalik kami bukas para sa preparation ng birthday ni Ace. We decided to hold the celebration dito sa mansion nila. It will also be our welcome party at para maipakilala daw kami sa lahat ng mga kakilala nila. I feel so happy and beyond blessed by the way his family accepted me and my Ace. I can see also that my son is very happy sa pagpapakilala nito sa lolo at lola niya, lalo na sa mga pinsan nito. Ito naman ang pinakamahalaga sa lahat, ang kaligayahan ng anak ko. Handa akong gawin ang lahat para sa anak ko at ito ang isa sa pinakatamang desisyon na ginawa ko sa aking buhay. Ang bigyan siya ng buong pamilya. Pamilyang matatawag niyang kanya. And about Katiana, hindi ko hayaang sirain niya ang pamilya ko. Magkakasubukan man kami, hindi ko siya uurungan. Love, come here. Tawag nito sa akin. Katatapos ko lang maligo kasi matutulog na ako. Pinunasan ko na lang sa Ace kanina dahil nakatulog ito sa sobrang pagod kakalaro sa mga pinsan niya. Umirit pa ito kanina nung pauwi na kami tungkol sa pagkakaroon nito ng kapatid. Talagang iniinggit ito ni Amara kasi puro si Amara ang dahilan nito. Why are you here, Akiro? Gusto kong magmukhang seryoso kasi nag-iiba ang pakiramdam ko sa presensya niya dito sa kwarto ko. He looks so hot, kahit napakasimpleng pantulog, lamang ang suot nito. Mataman itong nakatingin sa akin at napansin kong napalunok ito. Doon ko na-realize na sobrang iksi at nipis pala nitong pantulog ko. Can I sleep with you here tonight, love? Please? Saan nito? Sa napapaos na boses. Ang mga mata nito ay naging malamlam habang masuyong nakatingin sa akin. Pakiramdam ko biglang uminit ang aking pakiramdam. Biglang nanuyo ang aking lalamunan at pakiramdam ko'y kinakapos ako ng hininga. Tumayo ito at marahal lumapit sa akin. Inipit niya sa tenga ko ang takas na buhok na nakatabon sa aking mukha. Love, she called again in a raspy voice. Dahan-dahan itong inilapit ang mukha niya sa akin. Amoy na amoy ko ang kanyang mabangong hininga na tila dumagdag sa init ng aking katawan. Shit, this guy really knows how to use his charm. At ako namang si marupok, kunting-kunti na lang ay bibigay na sa kanya. Pilit kong pinipigilan ang emosyong gustong kumuwala sa akin pero siya mismo ang pilit na lumalapit sa akin. Masuyo akong hinalikan nito sa noo. His beautiful gray eyes is looking at me full of love and admiration. How can he be so handsome by just simply looking at me like that? It feels surreal to see this kind of face. Sobra talaga ako nagagwapuhan sa kanya kahit noon pa. His winter gray eyes, long lashes and pointed nose look so perfect. Dati ko pang sinasabi na noong nagsabog ng biyaya ang Panginoon, nasalo niya atang lahat. Lord, please, let me sleep with you tonight. I miss sleeping with you alone. Sabi nito sa malambing na boses.
Kung papayagan ko itong matulog sa tabi ko ngayon, this would be our first night together again after so many years. Mommy! Daddy! Narinig ko sigaw mula sa labas ng kwarto ko kaya marahan ko siyang itinulak. Namumula pa ako sa hiya. Good timing anak. Gusto kong pasalamatan ng anak ko dahil alam ko kunti na lang ibibigay na talaga ako sa kanya. I heard him groan and napakamot pa ito sa ulo niya. Gusto kong matawa sa reaksyon niya. Kita ko pang nakatayo na pala ang bandila ng Pilipinas kaya agad din akong namula. Oh shit, sayang naman. Sayang? My goodness, Priscilla. Tumigil ka. Mommy, open the door please. Sigaw ng anak namin habang patuloy na kumakatok. Akala ko ba tulog na ito kanina? Open the door please. Your son is waiting. Nakangiti kong sabi sa kanya. Napasimangot pa ito bago sumunod. Wrong timing ka naman anak. Bulong pa nito. Daddy, why are you here? In mom's room? He asked at diretso ito lumapit sa akin. Mom, why dad is here? Hindi ako nakasagot dahil nagtanong din si Akiro. I thought, you're asleep son. What happened? He asked. Come on, hahatid na kita sa room mo. No, daddy. Marahas pa itong napailing. I will sleep here with mom. If you want that, you can sleep in my room. Mungkahi pa nito sa ama. Hell no. Agap nito at nanlalaki pa ang mga mata habang umiiling. I mean, I'm fine here anak. I will sleep with you and mommy too. Diba, love? No, daddy. You sleep in my room. It's too tight here. No, son. I'll sleep here and that's final. Stop, you two. I will sleep here and you two go out and sleep in A's room. I said to them, seriously. Parang wala kasing balak ang mga itong tumigil sa bangayan nilang dalawa. Oh, mommy, we're okay here. Sleep tayo together. Right, dad? Sabi ni A sa ama niya at agad naman itong sumang-ayon sa anak niya. Yes, son. Love, okay na kami dito. Tabi-tabi tayo. Walang matutulog sa labas. Okay. Buti naman at nagkasundo kayo. I said, dismissing the topic. It's getting late and we need to rest. I fixed the bed para makatulog na kami. Habang ang dalawa ay pinagpapatuloy pa ang pagdidiskusyon nila. Dinig ko pang kinukumbinsin na kay Rose Ace na doon matulog sa room nito pero nagmatigas ito at ayaw pumayag. How can we make your brother and sister if you'll sleep with me and mommy? Son, why daddy? I'm not allowed to see? Mahinang sagot nito. Of course, son. It should be me and mommy only para surprise. Next time, doon ka matulog sa room mo ah. Ikaw din. Matatagalan kami ni mommy na bigyan ka ng kapatid. But if susundin mo si daddy, baka next month may baby brother and sister ka na. Do you like that? Napapailing na lang ako sa usapan nila. Ang galing din itong mang-utos sa anak niya. Hey Saunders, iba ka talaga. You too? Come here, matutulog na tayo at maaga pa tayo bukas. Tawag ko sa kanila at agad naman sumunod ang dalawa. Bukas ulit, panibagong araw, panibagong umaga. Love, I heard someone calling my name pero antok na antok ako at tinatamad akong idilat ang aking mga mata. Naramdaman ko may mga kamay na pumulupot sa akin mula sa aking likuran. Dahan-dahan itong pumaloob sa aking pantulog at naramdaman ko na lang na parang may humahawak sa katawan ko. Love, ulit dito sa napapaos na boses pero natatalo talaga ang utak ko dahil sa antok. Nang hindi ko ito pinansin, ay pinagpatuloy nito ang ginagawang paghalik at paghawak sa aking katawan. Nananaginip pa ako? Pero bakit pakiramdam ko ay nag-iinit din ang katawan ko? Totoo ba ito? Bakit parang naririnig ko atang tinatawag ako ni Akiro? Pati ba naman sa pagtulog ko naiisip ko pa din siya? Ang landi-landi talaga ni Saunders. Pati sa pagtulog ko ay hinaharot pa rin ako. Sa bagay, ang gwapo nga naman ng Saunders na iyon. Tsaka Dax pa. Namimiss ko na din yung sa kanya. Humagikik pa ako. Parang ako yata ang mas malandi. Kasi kung ano-ano din ang ini-imagine ko sa kanya. Gusto ko tuloy pagalitan ang sarili. Napansin kong dahan-dahan bumaba ang kamay nito papunta sa tiyan ko. Nananaginip pa rin ba ako? Bakit pakiramdam ko totoo na ito? Love, wake up. Bulong nito sa panaginip ko. Imbis na sumagot ako parang naging iba ang kinalabasan nito.
Biglang napadilat ang mata ko nang kinagat nito ang pang-ibabang labi ko. Oh my God, it's true. Pakiramdam ko namumula ako sa sobrang hiya. I thought I was just dreaming. Parang gusto ko tuloy hilingin na lamunin na lang ako ng kaama sa sobrang hiya. Baka isipin pa nito nag-enjoy ako sa ginawa niya. Bakit hindi nga ba? Oh shit, Priscilla. Anong kagagahan na ginawa mo? Hindi ka man lang nagising. May paungol-ungol ka pang nalalaman. Sumulyap ako sa orasan. 3:00 pa lang ng madaling araw. Hindi ba natulog ang lalaking ito? Ibig sabihin simula kanina, totoo ang mga nangyayari? Hindi pala ako nananaginip. Totoo pala ang nagaganap kanina. Namumulat nagiinit ang pakiramdam ko sa hiya pero hindi ko rin ipagkakailang nasarapan naman ako doon sa inaakala kong panaginip. Tumingin ako sa mukha niya. Kitang-kita ko ang malamlam niyang mga mata na parang nalalasing na nakatingin sa akin. A mixture of desire and lust is evident in his beautiful gray eyes. Nagiinit ang katawan ko sa sobrang lapit namin sa isa't isa. Sa loob ng maraming taon, di pa rin nagbabago ang reaksyon ng katawan ko sa tuwing magkalapit kami. Siya lang may kakayahang painitin ako gaya nitong nararamdaman ko ngayon. Hinawakan nito ang kamay ko at marahan akong inalalayang tumayo. Nagtatanong ang mga mata kong tumingin sa kanya pero hindi ako nakapagsalita ng sinunggaban niya ako ng halik. Para itong sabik na tikman ng aking labi. Ginantihan ko din ang intensidad ng paghalik niya sa akin. Tumigil lamang kami nang marinig namin ang mahinang pag-ungot ni Ace. Sabay pananlaki ang mga mata namin dahil akala namin ay nagising ito. Nagbago lang pala ito ng posisyon sa pagtulog. Nang masiguro namin tulog na ulit ang anak namin, hinawakan ni Akiro ang aking kamay at marahan akong hinila papunta sa silid ni Ace. Dumaan kami sa connecting door papunta sa silid niya. Parang alam na alam nito ang kanyang ginagawa. Siguro sinisilip ako nito sa gabi tuwing natutulog ako. Parang simula pa kanina planado na nito ang mga dapat niyang gawin. Siguro hinihintay lang nitong masalisihan niya ang kanyang anak. Pagkasara pa lang namin sa pinto, mabilis niya na akong sinunggaban ng halik. Pinasandal niya ako sa pinto at dahan-dahang tinanggal nito ang pang-itaas ko. His winter gray eyes became warm while he's looking at my exposed body. Agad naman ako nahiya at tatakpan ko sana. It's beautiful, love. He tilted his head and started kissing me. Nagising ako kinaumagahan dahil nakikiliti ako sa pahalik-halik ni Akiro sa akin leeg. Nakabaon na mukha niya sa leeg ko at mahigpit na nakapulupot ang mga braso niya sa akin. Sinubukan ko siyang itulak pero bigla ako nitong dinaganan. Pagtingin ko sa mga mata niya, nagsimula na naman itong naging malamlam. Oh my God, wala bang kapaguran ang lalaking ito? Anong oras na ba? Sinulyapan ko ang orasan. 7:00 na pala ng umaga. Siguradong ilang minuto na lang gising na din ang anak namin. Nakakahiyang maabutan kami nito sa ganitong kalagayan. Suot ko ang aking pantulog pero si Akiro, tanging boxers lang ang suot nito. Akiro, stop! Baka maabutan tayo ni Ace dito. Saway ko sa kanya dahil nagsimula na naman gumapang ang mga kamay sa katawan ko. Hindi ka ba nag-aalala na baka magising yun at madatan tayo dito sa kwarto niya? Quickie lang, love, please. Promise, bibilisan ko. Gusto ko matawa sa pagmumukha niya. Para itong anak ko sa tuwing kinukumbinsi ako pag may gusto itong hilingin sa akin. Walang quick sa'yo, Kiro. Alam ko. Tsaka hindi ka ba napagod? Ilang oras lang ang naging pahinga natin. Sabi ko't inilangan siya. Please, love. I'm celibate for 10 years. Awa ka naman sa akin. Weh, wag mo nga akong pinaglololo ko, Sanders. Ikaw pa? Marahan ko itong tinulak pero imbes na umalis ito sa harap ko, mas kinulong pa ako nito sa katawan niya. He pinned my hands above my head using one hand and then started planting soft kisses in my forehead. It's true, love. I can't imagine myself doing this to other girls. Mas mabuti pang magtiis na lang ako kaysa makipagtalik sa iba. Seryosong sabi nito sa akin. Ramdam ko na ang sinseridad sa boses niya kaya hindi maiwasang pumintig ng puso ko sa tuwa. Muling bumaba ang halik dito sa mukha ko at pinatakan nito ang aking labi. I love you so much, Priscilla, na kahit wala ka sa tabi ko, ikaw pa rin ang iniisip ko. 10 years, love. 10 years. Kaya please, help me release all this.
Tila nahihirapan pang pakiusap nito sa akin. I was about to agree to his offer nang marinig ko ang lakas ng iyak ni Ace mula sa aking silid. Mommy! Mommy! Napabalikwas ako ng tayo nang marinig kong tinatawag ako nito. He is not like this every time he woke up. Tahimik lamang itong bumababa at pinupuntahan ako sa kusina. But lately, pakiramdam ko, nagsaselos ito sa ama niya. Ito din naman kasing si Saunders, nakikipagkompetensya sa anak niya. Mommy! Gumagalaw ang saradura at kinakalampag nito ang pinto. Nagpapanik ako dahil ang gulo-gulo ng kwarto niya pero kung hindi ko naman ito pagbubuksan, tsak na mag-iiyak ito sa labas. Nakakahiya sa mga kasambahay. Baka kung ano pang isipin nila. Akira, ano ba? Gumalaw ka nga dyan. Buksan mo ang bata at lilipitin ko itong kalat natin. Mahinang utos ko sa kanya pero parang wala itong narinig at nakangiti lamang na tumingin sa akin. Nananaginip bang isang ito? Wala ata itong balak na tulungan ako sa anak niya. Mommy! Daddy, open the door! Sigaw ng anak ko mula sa labas. Namumula na ako sa sobrang hiya. Siguradong dinig na dinig ito ng mga tao sa labas. Kinuha ko ang isang unan at hinampas sa paa ni Akira dahil nakatunga nga lang ito. Saunders, get your ass up and open that damn door! Mariing sabi ko sa kanya. Kung hindi ko pa ito pinanlakihan ng mga mata, hindi pa ito tatayo. Patawa-tawa pa ito habang papunta sa pintuan. Wrong timing ka talaga, anak. Malapit na sanang pumayag si mommy. Bulong nito sa hangin na klarong-klaro naman sa pandinig ko. Nakita ko agad ang pagkabusangot ng mukha ni Ace nang inilibot nito ang tingin niya sa kanyang kwarto. Pati ako hindi na rin mapakali sa sobrang kahihiyan dahil sobrang kalat pala talaga ng silid niya. May ibang laruan pa itong bumagsak sa sahig. Yung iba ay nagkapira-piraso pa. Ito siguro yung nahulog kaninang madaling araw sa sobrang pagmamadali namin. Who did this to my room, mommy? Daddy? Nakasimangot ang mga mukha nito at magkasalubong ang kilay nitong nakatingin sa laruan niyang nakakalat sa sahig. And what happened to my bed? Why it's so messy? Did someone come inside and take something here in my room? He asked curiously. Sinulyapan ko sa Akira para sana sanyasan siyang sagutin ang tanong ng anak niya pero ang loko ayaw tumingin sa akin. Pulang-pula mukha pati ang mga tenga nito. Guilty ang loko kaya namumula. How can I answer, my son? He's eyeing me as if I'm hiding something from him. Umiling ako sa kanya at nagkibit-balikat. Mom? Dad? I don't know, anak. I said. Not me, son. Promise. Dinay naman niya at nakataas pa ang kamay nito na tila sumusuko. Yaya Sala? Malakas na sigaw ng anak namin. Halos mawindang ako sa lakas ng boss nito. Shit, nakakahiya. Paano na lang kung makita ito ni Nana Sala? Tsak na ibang iisipin nito. Oh my gosh, what are you doing, anak? I asked and covered his mouth. I want to... Hindi maayos ang pagkakasabi nito dahil tinakpan ko ang bibig niya at baka sumigaw ulit. Nakakaskandalo naman kung maabutan kami ng mga kasambahay sa ganitong ayos.